Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang lamig ng hangin na dumapo sa balat ko. Ginala ko ang tingin ko sa paligid at nagsitayuan ang mga balahibo dahil sa nakita. Medyo madilim, sobrang tahimik ng lugar. Halatang abandonado na ang lugar. Mabuti naman at gising ka na. Lumingon ako sa gilid at nakita ko doon si Misty na may buhat na timba na puno ng tubig. Lumapit ito sa akin at ibinuhos iyon mismo sa ulo ko. Mas lalo naman akong nagising dahil sa malamig na tubig na iyon. You really think you're a princess, huh? After being liked by so many boys, you convince yourself that you're a princess? Binato ni Misty ang hawak niya na timba na nakagawa ng malakas na tunog. Mas lalo naman akong natakot. Ang lugar na ito ay siguradong tago at hindi masyadong mahanap. Isa pa, pakiramdam ko ay walang tutulong sa akin dito. Misty, bulong ko habang nagsisimula ng manginig ang aking katawan. Do you think someone will save you here? Napalunok ako dahil sa tinanong niya. May magliligtas nga ba sa akin? Sa tingin mo ba may magliligtas sa iyo bago kita mapatay? Mas lalo akong natakot. Balak niya talaga akong patayin. Pero ano man ang magagawa ko? Nakatali ako at hindi ako makagalaw. Kahit sumigaw ako ay wala rin namang makakarinig sa akin. Bakit hindi ka sumasagot? Huwag mong sabihin na si Harvey ang magliligtas sa'yo. Tumawa siya ng malakas dahilan para umeko iyon. Misty, please. Pagkatapos mong ipagtabuyan si Harvey, ililigtas ka pa kaya niya? Nagsimulang manubig ang mga mata ko. Naalala ko ang nangyari sa amin ni Harvey nung huling pagkikita namin. Nag-aaway pa kami at puno ako ng galit. Kahit hanggang ngayon ay galit pa rin ako dahil sa pagtataksil na nagawa niya. Kailangan ko siya. Sabi ko naman sa'yo niloloko ka ng nobyo mo. Pang-aasar sa akin ni Misty. Yumuko naman ako upang itago ang luha ko ngunit lumapit ito sa akin at sinabunutan ako. Dahil doon ay tumaas ulit ang tingin ko at kitang-kita ni Misty ang pag-iyak ko. Does the pain you're feeling right now is equivalent to the pain I felt before? Parang awa mo na. Lumuluha kung saad sa kanya habang umiiling. Ramdam ko na rin ang sakit ng ulo ko dahil sa sabunot niya. Maya-maya pa ay biglaan niyang binitawan ang buko at naglakad palayo. Wala na siyang sinabi pa. Naglakad lang siya palabas ng gusalit, iniwan akong mag-isa habang umiiyak sa takot. Nakiramdam ako sa paligid. Masyadong tahimik. Hindi pa rin bumabalik si Misty. Mula kanina, kaya naman naisipan ko na ito na ang tamang oras upang makatakas kung sakali. Kinapa ko ang tali ko sa aking mga kamay. Mahigpit iyon, ngunit sinubukan kong paluwagin ang tali. Pero mahirap. Habang ginagawa ko naman iyon ay nakaramdam ako ng matinding gutom. Nagsimula na rin ako makaramdam ng hilo dahil sa gutom. Halos maiyak muli ako dahil sa hirap na dinanas ko ngayon, ngunit may isang pumukaw ng atensyon ko. Nakita ko ang pagtalo ng isang palaka sa may gilid at sa tabi ko naman na mas lalo akong hindi mapakali. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko at nanigas naman ako nang makita ako ng isang ahas na gumagapang sa sahig. Sa wari ko ay balak nitong kainin ang palaka, ngunit paano kung kainin niya rin ako? Tulong! Saad ko. Gusto kong sumigaw dahil sa takot. At para marinig ako ng tao sa labas, ngunit hindi yun magawa ng boses ko. Binilisan ko ang paggalaw ngunit hindi pa rin natatanggal ang tali sa kamay ko. Stupid. Misty! Misty! Tulong! Dali-dali sa paghingi ako ng tulong sa kanya. Numisi naman ito at hindi gumagalaw sa kinatatayuan niya. Kaya mas lalo ako nang hihina. How about being eaten by a snake? Pakiramdam ko ay namutla ako dahil sa sinabi ni Misty. Hanggang sa naramdaman ko na ang paggapang ng ahas sa may paanan ko. Sa mga oras na iyon ay gusto ko na tumakbo dahil sa takot ngunit hindi ko magawa. Hanggang sa nakapalibot na ito sa paanan ko. Fine. Kasunod noon ay magkasunod na putok ang narinig ko.
At may butil pa ng dugo na tumalsik sa parte ng katawan ko na nakatali. Salamat. Gulat na sabi ko at kahit papaano nakahinga na ng maayos. Ngunit hindi ko maitatanggi na natakot ako nang barilin niya ang ahas. Paano kung ako natamaan niya? At hindi ang ahas. Siguro ay malamig na bangkay na ako ngayon. Umirap lang ito sa akin at nagsalita. Hindi ka nandito para magpasalamat sa akin. I just killed the snake because I am the one who should hurt you. Napalunok ako. Oo nga. She's the one who I should be scared for. Siya itong may balak na saktan ako. Siya itong may galit sa akin. At kahit alam ko mas malala pa sa ahas ang kaya niyang gawin. She will hurt me in the most hurtful way. Agad na nalamig ako nang lumapit siya sa akin habang hawak ang baril. Tinanggal niya ang tali at kahit hindi niya itinutok sa akin ang baril, takot na takot agad ako. Kaya naman hindi na niya ako kailangan tutukan pa ng baril para lang hindi malaban. Sumunod ka lang, she said. Napalunok ako at nagpahinga ng malalim. I don't know what she's planning to do but sana'y magligtas sa akin. Lumabas kami ng gusali at nasa labas noon ang may simpleng bukid. May nag-iisang puno sa gitna, doon ako tinaling muli ni Misty. Gusto kong malaban ngunit sadyang nahihina ang katawan ko kaya hindi ko na iyon magawa. Naramdaman ko ang lahat ng takot na natitira sa katawan ko nang itutok sa akin ni Misty ang baril na hawak niya. Huminga ako ng malalim, 5 talampakan ang layo niya sa akin. Kung dito ako mamamatay, walang makakaalam. Bakit mo to ginagawa? Maski ako sa sarili ko ay nagulat nang bigla na lang lumabas ang mga iyon sa bibig ko. Nakita ko na nagulat pa rin si Misty sa sinabi ko. Gusto kong maghiganti. Dumiretso ako ng tayo. At galit na galit ako sa'yo. Madiin na pagkakasabi niya. Naramdaman ko naman ang luha na kumawala sa mata ko. Alam mo ba lahat ng hirap na naranasan ko? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Misty. Kahit malayo siya sa akin, pansin ko sa kanyang mukha ang luha. Halata rin ang panginginig ng kanyang boses. Naghihirap ako sa mental hospital sa loob ng 3 taon. Akala ng lahat baliw ako. Kahit si Lola Pira na nag-iisang itinuturing kong pamilya, inakala na baliw ako. Tuluyan ang bumigay si Misty at naiyak na rin ito. Ako naman ay mas lalong nagulat. Lalo na't alam ko naman kung gaano niya kamahal ang Lola Pira na sinasabi niya. Dahil sa umalis kayong dalawa ni Zale ng bansa, nasaktan ako. Hindi kami magkasama, Misty. Zale went abroad to study and he went there first. Sagot ko dahil katulad nga ng inaasahan ko, mali ang pagkakaintindi niya sa nangyari. I don't fucking care even though I'm still hurt that time. You know how much I love Zale, right? Alam mo kung gaano ako kabaliw kay Zale. Napalunok ako. Handa akong mahalin si Zale. Handa akong ibigay ang lahat sa kanya but he still choose you. Habang nasa ibang bansa ka, nasa loob naman ako ng mental hospital. Kasama ko ang mga baliw doon, Anya. Tinatrato akong baliw kahit hindi naman ako baliw. Naisip mo ba ang dinanas ko? Napayuko ako. Nararamdaman ko ang konsensya sa mga sinapit ni Misty. Ngayon alam mo na kung bakit ganito ako lang. Kung bakit ako ganito galit sa iyo. Humangin ng malamig at natahimik kaming dalawa. Hindi ko kasalanan ang lahat na nangyari sa iyo. Nagkatinginan kami ni Misty at nakita kong pagbabago sa kanyang mukha. Halatang hindi na inaasahan ang sinabi ko. Anong sabi mo? Wala akong kahit isang kasalanan sa nangyari sa iyo. Pinili mong mahalin si Zale, hindi ko kasalanan na ako ang nagustuhan niya at si Harvey naman ang pinili ko. Nagtaas muli ng kamay si Misty at tinapat muli sa akin ang barel. Ngunit hindi ako nagpatinag. Bakit? Kasalanan ko ba na ginusto ni Zale mag-aral sa ibang bansa? Isa pa, ano man kinalaman ko kung Stop it, Anya. I'm gonna shoot you. Natakot ako sa sinabi niya ngunit hindi ko yon pinahalata. Huminga ako ng malalim at nagsalita muli. Kung tutusin, wala akong naging kasalanan kahit isa. Everything that happened to you is your fault. I said stop.
shoot me dead if you want. Pero ba't hindi naman maganda kung papatay ka sa isang tao nung wala man lamang kasalanan? Pinakaramdaman ko si Misty. Tahimik siya, habang ako naman ay pasimpleng nanginginig na. I don't care at all. Ang mahalaga sa akin ay mapatay ka. Then shoot me. Total, naghahanap ka lang naman ng taong gusto mong isisi ang mga kasalanan mo. Even if it's your fault, you're seeing me as the one who did everything to you. Nagkatitigan kami na Misty. Nakita ko rin ang hintuturo niya ay nasa trigger na ng barel. Kaya naman mas lalo akong kinamahan at nanlamig. Tatapusin ko na. I don't fucking care anymore if it's your fault or not. I hate you. You should die. Madi na pumikit ako at nakarinig ng putak ng barel. Hinintay ko ang tama nito sa katawan ko, ngunit hindi ko ito naramdaman. Binuksan ko ang mga mata ko at tiningnan ang sarili. Wala ako ni isang tama dugo man lang. Dumapo ang tingin ko sa harapan ko nang makita ko si Misty na nakikipag-agawan ng baril sa isang lalaki. Ano ba? Bakit mo ako pipigilan? Tigil! Stop it. You almost kill her. That's the point. I want to kill her. She's Harvey's girlfriend. Fuck, we're in trouble now. Napakunot ako ng noo. Nagsimula na ako magtaka kung sino nga bang lalaking ito. Umalis ka na. Hindi ka naman kasali rito. Ako nang bahala. I won't leave you here, Misty. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? You really want to be a killer, ha? Lumipat ng tingin sa akin ng lalaki. Natakot naman ako kaya umayos ako ng tayo. Nagtaka ako nang lumapit to sa akin at tinanggal ako sa pagkakatali. What the shit are you doing, Nico? Kahit ako ay nagtaka sa nangyayari. Kakampi ba itong si Nico? Helping her? Come on, Misty. You shouldn't commit to this crime anymore. You already spent years at the mental hospital. You want to spend your life in the prison? Nakatingin lang ako sa lalaki at pinapakinggan ito. Mukhang mabait naman ito. At isa pa, kilala niya ako. Dahil sinabi niya na ako ang nobya ni Harvey. Give me the gun. If you keep messing my plan, pati ikaw papatayin ko. Napatras naman ako na sugurin ni Misty ang lalaki. Prinotektahan ako nito, ngunit hinawakan ng lalaki ang aking braso. I'm sorry, hindi muna kita papaalisin. This place is far from the city. Maliligaw at may posibilidad na mamatay ka lang sa gutom. I just call Harvey to pick you up here. Nanlaki ang mga mata ko. Totoo bang ito ang mga nangyayari? Parang kanina lang muntikan ako mamatay. Nakipagsagutan pa ako mismo sa gustong pumatay sa akin at tinanggap ko na ang kapalaran ko, ngunit ngayon ay may isang lalaking bigla lang susulpot na magliligtas sa akin. I don't even know this guy but I'm thankful. And you? Kung ako sa'yo huwag mo nang ituloy ang plano mo. You can't do it all anyways without my help. Tahimik na nakikinig lang ako sa kanilang dalawa. Nagtatago lang ako sa tabi ng lalaki habang si Misty ay nasa kabila na may masamang tingin sa akin. Kung alam ko lang na sa ganitong paraan mo gagamitin ang mga perang binigay ko sa'yo, sana pala kinulong na lang kita sa condo unit ko. Nagtataka na lumingon ako sa lalaki. Patangkad ito at mukhang Amerikano. Nagulat pa nga ako nang magsalita ito ng Tagalog. Maganda ang katawan at kulay puti ang buhok. Habang naglalakad kami, napaisip ako. Sino ba itong lalaking ito? Anong connection niya kay Misty?